Marami na ang nasawi sa labanan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ng Lebanon. Pero sa araw na ito ay nagkasa ng temporaring 10 araw na tigil putukan ang magkabilang panig. Bakit kaya pumayag si Benjamin Netanyahu na magkaroon ng ceasefire? Ano nga ba ang nasa likod ng kwentong ito? Hindi kaya may pinaghahandaan lang ang Israel ng isang mas matinding labanan? Samantala, sinabi ng Iran na wawasakin ito ang mga warships ng United States of America na malapit sa Strait of Hormuz kung patuloy ang blockade na gagawin ng US Navy. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 17, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan sa kaguluhan na nangyayari sa West Asia, maging sa panig ng Hezbollah ng Lebanon at sa panig ng IDF. Buhat ng sumiklab ang digmaang ito noong February 28. Nagtala ng 330 katao sa Iran ang mga nasawi dahil sa mga ginagawang pag-atake ng United States of America at ng Israel. Samantala, sa Lebanon naman mga kaibigan nagtala ng 2,100 katao ang mga nasawi. Samantala, sa Gulf State nagtala ito ng 32 at sa panig naman ng Israel umabot ng 23 katao ang mga nasawi. Nagkaroon ng 2 weeks na ceasefire ang Amerika at Iran. At sa pagkakataong ito mga kaibigan, inanunsyo ni US President Donald Trump na ang Israel at ang Hezbollah ay nagkaroon naman ng temporary na 10 araw na tigil putukan. Ang tanong, bakit pumayag ang Hezbollah at bakit pumayag ang Israel? Noong mga naunang araw, matitigas ang mga salita na binitawan ng magkabilang panig. Ayon sa Hezbollah, ayaw nila ng ceasefire. Ganon din ang sinasabi ng Israel. Pero bakit tila biglang lumambot ang magkabilang panig? Ganito mga kaibigan, klaruhin muna natin na ayon sa Israel, hindi nila kalaban ang Lebanon, kundi ang mga militanteng grupo lamang na nasa bansang ito na alyado ng Iran. Dati na ring nagpahayag ng pagkadismaya ang gobyerno ng Lebanon dahil sa ginawang pag-atake ng Hezbollah sa Israel. Ito kasi ang dahilan kung bakit nagsasagawa ngayon ng araw-araw na mga malalaking pag-atake ang Israel sa Lebanon dahil naghiganti ang Israel sa ginawang pag-atake ng Hezbollah bilang pagtulong o pagpakita naman ng suporta sa Iran. Sapagkat sa mga araw na yon ay nahaharap sa isang napakalaking pagsubok ang Iran sapagkat pinagtutulungan itong atakihin ng Amerika at ng Israel. Kaya hindi nagdalawang isip ang Lebanon na atakihin ang Israel. Kaya naggalit ang Lebanon dahil naghiganti na ang Israel na siyang ikinasawi ng napakaraming mga tao at nawasak ang maraming mga infrastructures. Ngayon, ang Lebanon mga kaibigan, ang presidente nito ay si Joseph Aoun, alyado ni President Donald Trump. Ang Israel, alyado rin ni President Donald Trump. Kumbaga, nagkabuhol-buhol mga kaibigan, nagkakagyera ang dalawang bansa na alyado ng United States of America. So ngayon, bakit nagkaroon ng ceasefire? Ang ceasefire na ito mga kaibigan ay walang direct talk sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah at ng Lebanon. Kumbaga, si President Donald Trump lamang mga kaibigan ang kumausap sa magkabilang panig. Tinawagan ni US President Donald Trump itong si Benjamin Netanyahu at iminungkahi ang 10 days na ceasefire. Tinawagan din ni US President Donald Trump ang presidente ng Lebanon at iminungkahi rin
ang 10 days na ceasefire at ang Hezbollah pumayag ang magkabilang panig. Kumbaga, ang ceasefire na ito ay dahil lamang kay President Donald Trump. Hindi talaga nagkaroon ng kasunduan itong Israel at ang Hezbollah mismo, kundi ito ay sa pamamagitan lamang ni President Donald Trump. Hirap na tumanggi ang presidente ng Lebanon na si Joseph Aoun kay President Donald Trump. Hirap ding tanggihan ni Benjamin Netanyahu itong si President Donald Trump dahil marami ng mga pagkakataon na tinutulungan ng United States of America ang Israel sa kanilang mga laban. Kaya, kung baga mga kaibigan, pinagbigyan ng Israel ang kahilingan ni President Donald Trump. Pero duda dito ang karamihan mga kaibigan. Bakit? Sapagkat napakalaking tensyon ngayon ang nangyayari sa Strait of Hormuz dahil dose-dosenang mga warships ang ipinadala ni US President Donald Trump malapit sa Strait of Hormuz, aircraft carrier at libu-libong mga sundalo. Samantala, ang Iran mga kaibigan ay nagpadala rin ng kanilang mga special na sasakyang pangdagat at mga karga nitong mga missiles, rockets at iba pang mga pampasabog. Ito ay upang kontrahin ang puwersa ng Amerika na sa Strait of Hormuz. Sinabi ng Iran na pasasabugin ito lahat ng mga warships ng Amerika kung patuloy na kokontrolin ng Amerika ang Strait of Hormuz. Kaya marami ang mga nagsasabi na napakalaki ng papel ng ceasefire ng Israel at ng Hezbollah sa napakalaking tensyon na nangyayari sa Strait of Hormuz. Dahil baka mawalan na ng bisa ang 2 linggong tigil putukan ng Amerika at ng Iran. At kung sakaling maunsyami nga ang 2 linggong tigil putukan ng Amerika at ng Iran, at least mga kaibigan, isa lamang ang pagpopokosan ng Israel. Ito ay ang pakikipagyera sa Iran. Pero sinagot ng Pentagon ang mga pahayag ng Iran na wawasakin nito ang mga blockade ng Amerika na nasa Strait of Hormuz. Ayon sa Pentagon, successful daw ang kanilang ginagawang blockade sa lahat ng mga daungan ng Iran. Dagdag pa ng Amerika na ang kanilang blockade hindi raw talaga pinakapakay ang Strait of Hormuz, kundi ang ekonomiya ng Iran. At ito ay idadaan sa pagharang sa lahat ng daungan ng Iran. Kung baga, walang makakapasok na tulong, walang makakalabas na mga barko ng Iran. Kung baga, dinadagdagan ng Amerika ang balakid na kinakaharap ng Iran. Dahil nahaharap na nga sa mga katakot-takot na mga sanctions ang Iran, dinagdagan pa ito ngayon dahil wala nang tulong na makakapasok sa Iran. Samantala, napakaraming mga Iranians ngayon ang nangangamba na baka tuluyan na ngang mawala ang bisa ng 2 weeks na ceasefire ng Amerika at ng Iran. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi sa sitwasyon na ito? Sapagkat tila ang Amerika ngayon ang nagkokontrol sa Strait of Hormuz at nawawalan ng papel ang Iran. Ito ba ay karapat-dapat o ito ay isang kalabisan? Ipaalam ang inyong mga malulupit na opinyon dyan sa comment section. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.